Guys, may nagsabi daw sa social media. Ako natutulog. Okay, ito ay mga sikat na influencer. Magkapatid po ito. Ang sabi daw nila ay hindi daw sila naniniwala na hindi masaya ang mga mahihirap o mga walang pera. So, anong point nila doon? Oh, sige, panoorin po natin. Let's go! Hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. Hindi ako naniniwala dito. Agree ako dyan. Pero sige, explain mo. Kasi Nino, sobrang saya namin kahit nung wala pa akong pera. Naglalaro kami ng baraha, walang pusta. Nagusina na tayo sa di magluluto. Hindi nila naniniwala Nino na malungkot ang mga walang pagkain. Kami na Nino, ang pagkain namin, asin kanin, mantika ng baboy, tsaka tuyo. Ibabaw lang sa kanin, lalamutarin, pwede na. Pero masaya kayo. Sobrang saya naman Nino. May meron kami tatlong pasiganton. Ititirin namin yung kung sino manalo sa sugal, sino magluluto. Napakasimple yung mga buhay na sa'yo na lang kung paano pasasayin yung sarili mo. Kaya hindi ako Nino naniniwala na sa lahat ng pagiging masaya ay may kapalit na pera, ganyan. Nasa tao po yun. Kaya ako Nino, wala. So yung guys, okay naman yung mga sinasabi nila o tama naman, okay? May point naman sila, dumaan din sila sa mga mahirap o dinanas nila ang hirap ng buhay bago sila sumikat o ganito, what else. Kumbaga, ang punto ko lang kasi doon ay kasi iba yung point nila eh. Kumbaga, sa akin kasi wag naman sanang ganun. Kumbaga, gamitin yung mahirap na tao sa ganung. Oo, alam kasi ng mga tao yan na ganun. Okay, alam kasi na lahat naman tayo nakaranas ng mga ganun ganung hirap. Kumbaga, ang point ko lang kasi diyan di ba? Oo, masaya naman. Kumbaga, masaya. What else, di ba? Minsan, di ba, yung mga mahirap na tao o katulad ko, may problema ako, wala akong ibang choice, di ba? Mahirap na nga yung buhay ko, kailangan pang maging kailangan pang malungkot. Eh siyempre, daan ko na lang sa sa saya kahit nahihirapan ako sa buhay. Ang punto ko doon ay hindi abang buhay ganito eh. Kahit wala ka nang makain, masaya ka pa rin. Kahit na wala kang panggasto, masaya ka pa rin. Kumbaga wala kang pag-aral sa mga anak mo, panggastos o ospital yung pamilya mo, asawa mo o mga kamag-anak mo, masaya ka pa rin. Kumbaga, oo, na-involve din yung pera kasi minsan ganun talaga eh. Ang pera kasi tool yan, kumbaga gamit yan para kahit papano maipsan ang kahirapan ng buhay. Kaya nga tayo nagsisikap eh dahil sa pera eh. Kumbaga, gagamitin natin yung pera para maipsan yung o magkaroon ng kahit kunting kaginhawaan ng ating buhay na hindi na natin, kumbaga kung hindi na natin ganito, kumbaga siyempre kailangan mong magtrabaho, kumita ng pera para may pambili ka ng nagigets nyo guys, di ba? Oo. Kung sa akin lang mahirap kaya malungkot kaya kung kung wala kang pera, wala kang gastusin, wala kang ganito. Sa tao na lang yan kung paano nila i-handle yung pera nila. Yung iba kasi kung maraming pera, di nila alam i-control yung pera. Eh kung ikaw, kung alam naman na kung paano gamitin yung pera, kumbaga, itulong nyo na lang. Kung marami kang pera, itulong na lang sa iba. Kumbaga, ayan ang sa akin masasabi. Itulong nyo lang sa mga nangangailangan o kaya gumawa kayo ng charity para maging din. Para may din yung pera nyo. Kumbaga, sobra-sobra yung pera nyo, pwede kayong tumulong sa iba para tawag doon ay value. Magkaroon kayo ng value sa ibang tao. O kaya ay gumawa ka na yung kumpanya para magkaroon ng hanap buhay yung ibang tao. O di ba? Tinuturuan na yung ibang tao nga, ibang negosyante nga, tinuturuan nila yung mga empleyado nila kung paano kumita ng pera. So ganun yung guys, hindi mo pwede, baga kasi ang tao minsan visionary kasi ang tao, baga hindi abang buhay, ganun na lang talaga ang level mo kasi lalo na kapag may pamilya ka na, may
may ano ka na, may obligasyon ka na. Kailangan mag-level up ka para maging masaya rin ang buhay mo. So, hindi ko sinasabing na ganun ha. Hindi ko sinasabing na puro na lang pera na iikot sa mundo. Kasi lahat ng bagay may ano yan, may involved na pera yan. Kumbaga lahat ng ginagawa mo, nagtatrabaho ka, may involved na pera yan. Sa ayaw man o sa gusto mo, yan talaga ang realidad ng buhay. Kung mahirap ka, wala kang pinag-aralan, ganun talaga kalupit ang mundo, ang lipunan nito. Kapag mangbang ka, wala kang pinag-aralan, wala kang trabaho, ganito, tapos mahirap ka pa, ganun talaga. Nakapaka unfair kasi ng mundo, napaka-unfair. Tapos yung mga blessings na yan, ibibigay lang yun doon sa mga taong masisipag, mga taong masigasig, nagbabanat ng buto. Bibigay yan ni Lord ang blessing sa kanila. So ayun guys, sana medyo may napulot din kayong aral